Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Magtatalaga sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa pagkakaloob sa amin ng buhay at kalakasan sa banal na araw ng Sabat upang patuloy na purihin ka at pasalamatan at patuloy na maiparating at maipalaganap ang inyong salita bilang babala sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan upang maingatan ng bawat isa ang landas na aming nilalakaran at kami po ay hindi madaig ng kaaway. Samahan kami ng Santong Espiritu upang maging matagumpay ang aming paglalahad na ito, Ama, at ipagpatawad ang lahat ng aming mga pagkukulang, ang aming mga kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, dako na ho tayo sa atin hong paksang ipinagkaloob sa inyo. Okay, eto. Ang atin pong paksa, may kinalaman sa speculative theories, no? Yung, kumbaga, speculation. Yun yung mga tinatawag sa ibang salita, mga synonyms niya sa wikang Pilipino naman, na pagpapalagay. Dito po, muli, babanggitin ko, sa programa ho natin, ang ipinapangibabaw po ng programa ay kung ano yung nakalagay na nababasa sa salita ng Panginoon. Hindi po namin tinatanggap dito ang salitang opinion kung doktrina ang pinag-uusapan. Okay? Pag doktrina ang pinag-uusapan, hindi pwede rito ang opinion. Pero kung ang pinag-uusapan dito ay mga non-essentials na walang kinalaman sa doctrine, dyan pwede yung opinion. Pero ang aming pinapanatilihan dito, above all, charity. Yung love o pag-ibig sa kapwa na itinuro ng Panginoon. Kaya, yung iba nating mga kapatid, no, lalo na sa bagong sumusubaybay, at kahit na doon sa mga dati pa, wag ho kayong, kumbaga, masasaktan ang inyong damdamin, sasama ang loob ninyo, kapag napupuna po yung mga sinasabi ninyong opinyon. Kasi nga po, ang mga taga-subaybay po ng programa, nasanay po sila sa thus saith the Lord, hindi sa opinion. Again, kapag doktrina ang pinag-uusapan o merong maliwanag na sinabi ng Panginoon, nakalagay sa spirit of prophecy, yun po ang ipinapangibabaw ng program, hindi po ang opinion. Kasi kung may nababasa naman sa salita ng Diyos, sa salita ng kanyang propeta, bakit natin ipagpipilitan yung mga opinion? Hindi po pwede yan ho dito. Ano ho? Ito ay warning patuloy sa atin hong mga susubaybay at sa datihan ng mga taga-subaybay. Pagdatihan ko ho kayo na dito, sanay na ho kayo sa akin. Kasi nga sa slogan pa lang natin, we don't take side, we take stand. Wala kaming pinapanigan dito, pero meron kaming tinitindigan. Ano yon? Thus saith the Lord. Kung anong sinabi ng Panginoon, doon ho tayo. Magsama-sama tayo doon. Kaya nga, etong paksa natin, patungkol po ito dito sa mga unang ibinahagi ko. No? Yung mga speculative theories. Kasi pag nag-speculate lamang po tayo na wala namang mapagbabatayan mula sa salita ng Diyos, magiging mapanganib yan at madadala ka na paniwalaan ang doktrina ng demonyo. Okay? So basahin na po natin yung unang talata. Dito po sa aklat ng ni Pablo, sulat niya, para kay Timoteo, ang kapitulo po ay 4, talatang 1. Paki-flash Ali, sabi rito. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Kaya huwag tayong masasaktan kapag may sinasabi tayo ditong mga aral ng mga demonyo dahil sinasabi ho yan ng Diyos. Ipinasulat ho niya yan sa banal na kasulatan. Maliwanag na sinasabi po rito sa talata, na sa mga huling panahon.
Ayon sa Biblia ho, tayo po'y nabubuhay sa mga huling panahon. In these last days. Na sa huling mga panahon ika, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Tatalikuran nila yung pananampalataya. At ang pananampalatayang pinag-uusapan natin dito, genuine, tunay na pananampalataya. Ano ho? Dahil ang pagtalikod nila ay nanggaling doon sa pakikinig sa espiritong mapanghikayat. Sa ibang salin, ang tawag ay seducing spirit. Nasidyus sila. Nahikayat sila ika, no? Ng spirit na yon, seducing spirit. Na ang seducing spirit na ito, na sila'y nahikayat, kasi ang sarap pakinggan yan, yung seducing spirit, kasi inaakit ka niyan. At yung mga pang-aakit ay mula sa aral ng mga demonyo. Yung pang-akit na magugustuhan ng iyong unconverted soul, yung mga doktrina na nagdadala sa iyo sa excitement. Kung mapapansin natin ngayon sa pananampalatayang Kristiyano, ang isipan nila para masabing tunay ang kanilang pananampalataya ay dahil excitement hindi mapigilan. No? So dito lumalabas yung tinatawag na emosyon ang gumagana. Sa Biblia ho, madalas naman nating banggitin, na kapag ang pinapairal po natin is about emotion, hindi po yan mapapanaligan. Bakit ho? Sabi ng Panginoon, i-quote ko yung Jeremias 17:9, na madalas naman nating i-quote na ang puso ng tao ay magdaraya ng higit sa lahat ng mga bagay. So kapag nakaasa tayo sa emosyon, dadayain tayo niyan. Kaya nga, sinasabi din sa Biblia na ang salita ng Diyos ang siyang papayagan nating magtuwid sa atin. Kasi ang salita ng Diyos, diretso po yan. Sinasabi nga ni Pablo, hinahati niya yung mga kasukasuan ng ating kaluluwa. Ayon sa Hebreo 4:12. So, ganyan ho ang pagkakaiba nang nakabatay ka sa emosyon dahil doon sa panghihikayat sa'yo, sinidyus ka ng espiritong mula sa demonyo. Kumpara doon sa salita ng Diyos na sumusugat ng iyong unconverted soul kapag pinakinggan mo. Yun o ang malaking pagkakaiba nun. Kaya pinapakita natin, pinapaliwanag, ano yung mapanghikayat na espiritu. At mamaya titingnan pa ho natin sa writings ng Bible at Spirit of Prophecy. Ngayon, sa verse 2, ituloy natin. Paki-flash, Ali. Sabi rito, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Sinasabi rito sa talatang 2, dahil nga doon sa panghihikayat na yon ng espiritu, aral ng demonyo, ang tao'y nagiging mapagpaimbabaw. Ano pag sinabing mapagpaimbabaw? Mapagmalaki. Mapagmalaki. Yung kanilang puso ay parang hineruhan, kumbaga parang bakal ang dating. Masyadong matigas ang puso. Parang, ito, sabi rito, haring bakal na nagbabaga. Di ba? So yun yung ang dulot kapag ikaw ay nahikayat, dahil siyempre nakasentro ka sa sarili mo, dapat ako'y mapasaya, dapat lagi ako, alam niyo, wala namang masama sa pagiging masaya. Ang Diyos gustong-gusto niya yung, hindi lang saya, kagalakan. Magkaiba ho kasi yung saya doon sa kagalakan. Ano ho? Yung kagalakan ho na bigay ng Diyos, yan po ay pangwalang hanggan. Pero pag sinabing pagkatuwa lang, pagiging masaya ka lang, nakabatay yun sa circumstances. Nakabatay sa pagkakataon. Paano ngayon kung hindi ka na masaya? Susunod ka pa ba sa Diyos? Kaya nga sinasabi ni Pablo, rejoice in the Lord always. Hindi lang sinasabi ni Pablo na maging masaya, kundi yung rejoice, yung kagalakan. Dahil kahit nasa piitan si Apostol Pablo, kahit siya'y nakabilanggo, kahit siya'y napapahirapan sa madaling salita, hindi nawawala yung kanyang kagalakan. At yun ang gusto ng Panginoon na matutunan nating lahat. At yun ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na papayagan nating ituwid tayo. Pero kung tayo, dahil nasidyus ng mapanghikayat na espiritu ng demonyo, magiging mapagpaimbabaw ka. Hindi ka makikinig sa payo. Hindi ka makikinig sa katuwiran. Ang sinusunod mo, yung pusong hiniruhan ng waring bakal na nagbabaga. Di ba? Tuloy natin. Sa talatang 3, ganito pang sabi.
Ang mga aral ng demonyo, binigyan dito ng ilang mga halimbawa na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Nagbigay ng ilang halimbawa ang apostol na si Pablo sa sulat niya sa kanyang junior minister na si Timoteo. Nakasama sa mga aral ng demonyo, yun nga, seducing spirit at ipinagbabawal ang pag-aasawa. Kasama ho yan. Alam nyo, kaya nga aral ng demonyo kasi laging opposite yan. Laging laban yan sa turo ng Diyos. Di ba yung pag-aasawa, isa po yan sa kambal na institusyon na itinatag ng Diyos right then and there after creation. Sa halamanan ng Eden. Yung kanyang ginawang pagkasal kay Adan at kay Eva, yan po ay institusyon na itinatag ng Diyos. Isa po yan sa kambal. Ang twin yan ay ang Sabat. Itinatag bago pa nagkasalan tao. So ang pag-aasawa po, regalo yan ng Diyos. Yan po ay, kumbaga, ang Diyos mismo nagtatag. Pero ang aral ng demonyo, lalabanan niya lagi kung anong sinabi ng Diyos. Yun po yun, tinuturo na bawal mag-asawa at lumayo sa mga lamangkati. Ang lamangkati sa kanyang original na Gregong salita, bromata. Ibig sabihin ng bromata, yun po yung mga ipinapakain, ipinapahintulot ng Diyos na kainin ng tao. Karni man yan, gulay man yan, itinuturing na bromata as long as yan ay ipinahihintulot ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng lamangkati. Pero ang turo ng demonyo, opposite. Hindi ka pwedeng kumain ng lamangkati, yung ipinapakain ng Diyos. At ang ituturo ng demonyo, kainin mo yung ayaw ipakain ng Diyos. Yan ho. Yan yung mga doktrinang naglalabasan sa huling araw. Napakarami ho niyan. At gusto kong kunin dito yung principle. Ano ho? Yung mga principle na itinuturo ng Bible at ng Spirit of Prophecy. No? Basta't ang aral ng demonyo, laging opposite yan sa aral ng Diyos. Laging nilalabanan niya yung aral ng Diyos. Pag sinabi halimbawa ng Diyos, pumunta ka sa kanan, ang gagawin ng kaaway, punta ka sa kaliwa. Pag sinabi ng Diyos, pumunta ka sa hilaga, sasabihin ng kaaway, pumunta kang timog. Ganun ho ang kaaway. Pag sinabi ng Diyos, mabuti ito, sasabihin ng kaaway, masama yan. Ha? Pag sinabi ng Diyos, masama yan, sasabihin ng kaaway, mabuti yan. Pag sinabi ng Diyos, mapait yan, sasabihin ng kaaway, matamis yan. Pag sinabi ng Diyos, matamis yan, sasabihin ng kaaway, mapait yan. Pag sinabi ng Diyos, liwanag ito, sasabihin ng kaaway, dilim yan. At pag sinabi ng Diyos, dilim yan, sasabihin ng kaaway, liwanag yan. Ganun ho ang kapamaraanan ng kaaway. Laging opposite ho yan. Kaya nga nung unang pagkakasala ng ating mga magulang, sinabi ng Diyos, kapag kinain nyo yung bunga na hindi ko ipinapakain sa inyo, thou shalt surely die. Anong sabi ni Satan? Hindi, pag kinain nyo yan, thou shalt not surely die. One word lang ang isiningit ng kaaway para labanan yung sinabi ng Diyos. So yan ho ang pamantayan ng doktrina ng demonyo. Ngayon, yung seducing spirit na pinag-uusapan, abay, napakamapanganib ho ito mga kapatid, mga kaibigan. Ano ho? Mapanganib kasi mapangakit. At alam ni Satan yung psychology ng tao. Tandaan natin, Satan is a master psychologist. According sa Genesis chapter 3 verse 1, siya ay tuso. No? Yung ginamit ni Satan na medium na ahas, tuso. Sa Hebrew, arum. Matindi yung kanyang kapamaraanan para yung psychology ng tao ay hindi mahuli yung psychology na mula sa kaaway. That is why seducing, mapanghikayat, mapangakit. Yan po ang panganib dito. Kaya talagang sinadya natin para sa paksa ito para maintindihan natin yung ating kalagayan. Ngayon, eto. Ang Diyos ay meron pong tinatawag na remnant church na labi. Ayon sa Apokalipsis 12:17. Paki-flash, Ali. Sabi rito, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo na Jesus. Ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, meron hong nalabing iglesia. Ang Diyos dito sa lupa. And this is the visible remnant church. At lagi nating sinasabi, ito'y kumakatawan sa mga karanasan ng Seventh-day Adventist as a remnant church. Remnant. Ang remnant church na ito
ay binabakan ng dragon. Gustong wasakin ng dragon dahil ang katangian ng remnant church, sila po yung nagtumutupad sa pamamagitan, of course, ng biyaya ng Diyos. Tinutupad nila ang mga utos ng Diyos at sila'y merong patotoo ng Panginoong Hesus. The testimony of Jesus Christ. Sila po'y nakasalig kay Kristo at hindi sa salita ng tao. Ngayon, itong iglesyang labi na ito po yung madalas nating sabihin na kumbaga dito nakadeposito yung katotohanan ng Diyos. At nababasa natin yan sa writings naman ng Spirit of Prophecy. Ito ang sinasabi. Testimonies Volume 5, page 455. No? He has made them the depositaries of His law and has committed to them the great truths of prophecy for this time. Ito ay tumutukoy sa remnant Seventh-day Adventist Church na ginawa ng Diyos depositaries of His law. Kumbaga itong iglesia na ito, dito po nakalagak yung kautusan ng Diyos, hindi para sarilinin, kundi ipangaral sa lahat ng mga tao na dapat tayong sumunod, matakot sa Diyos, sundin ang kaniyang mga utos. That's why yan po yung larawan o katangian ng Seventh-day Adventist Church. Dahil, tingnan nyo, halos lahat ngayon, ipinapangaral na hindi na dapat sumunod sa 10 utos ng Diyos. Binabawasan nila yung kautusan ng Diyos. So tumingin ho kayo mga kaibigan ho natin, at lalo na sa mga kapatid natin, na binabaka itong ating iglesia at iniiba ho yung doktrina. Maya-maya, papakita ko pa sa inyo yan. Binabaka ang sariling church. Samantalang maliwanag sa Spirit of Prophecy, na ayon kay Ginang White, ang ating iglesia, ginawa ng Diyos na pinaglalagakan niya ng kanyang kautusan at ikinumit sa atin yung dakilang katotohanan ng hula sa huling panahon. Nandito ho yun sa church, sa Visible Remnant Seventh-day Adventist Church. Hindi ito pagmamalaki. Sinasabi ho natin, kasi ho, panatag na panatag ang inyong lingkod dahil kaya lumitaw ang Seventh-day Adventist Church, this is according sa Bible prophecy. Revelation chapter 10, from verses 10 patuloy, simbolan po sa verse 9 hanggang 11, umangkop ito sa karanasan ng Seventh-day Adventist. No? Ito yung, kumbaga, hindi na inaaral ng marami mismo dito sa atin. Kaya, iba na ho ang tingin nila sa church natin. Binabaliktad pa nga nila ang inyong lingkod. Ano ho? So ngayon, eto maliwanag ho rito, na nandito ho nakalagak yan para hindi sarilinin, again, hindi sa sarilinin, kundi ipapangaral sa lahat. That's why may topic tayo, exclusive church in an inclusive world. Ang pagiging exclusive ng church ay dahil nga po doon sa privilege na binigay ng Diyos na ilagak dito yung kanyang kautusan, hindi para sarilinin, kundi para ipangaral sa lahat. Yung pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Ano ho? So maliwanag na ho ito sa atin. Kumbaga, ini-establish po natin dito yung pinakapundasyon ng ating pag-aaral dahil itong nalabing iglesia, titibagin, may tatangkain ang kaaway na tibagin ito. Ano ho? Eto, tuloy natin. Sabi sa Selected Messages, Book 2, page 380, para po doon sa iba na nag-iisip na dami namang kalokohang nangyayari dyan. Yan yung mag-isip ang iba. Pero ang sabi ho rito, ni Ginang White, the church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. Ang iglesyang nalabi ho, it appears as about to fall. Mukhang babagsak, but it does not fall. Hindi ho ito papayagan ng Diyos na babagsak. Dahil nandito pa rin sa iglesyang ito ang supreme regard ng ating noong Panginoon. Yan ang tandaan natin sa ating mga kapatiran, no? Lalo na doon sa iba nating mga kapatid, na iniiba nila yung turo ng church. Kaya madalas dyan na may misinterpret ang program ng ROF. Ano ho? Na ang atin dito, iniingatan natin yung doktrinang napakagandang binigay ng Diyos. Tapos may mga pilit na nagtatangka na baguhin yung mga doktrinang napakaganda sa ating church. Yun yung layunin ho natin dito para mabigyan ng pag-iingat yung mga kapatid. It is because of this speculative theories na lumalabas ngayon na magiging mapanganib at magdudulot yan ng pagtalikod sa pananampalataya sapagkat pinayagan nila na sila'y ma-seduce, mahikayat,
ng mapanghikayat na espiritu or seducing spirit, which is the doctrine of the devil. No? At dito ho, lagi nating inuulit-ulit, wala ho tayong hinuhusgahang sino man tao. Wala tayong karapatang hatulan ng sino man. Again, ang lagi nating pinag-uusapan dito yung doktrina o turo ng ating Panginoon laban sa turo ng kaaway. Okay? Eto, sa Selected Messages, Book 2. Anak, pakilagay. Sabi sa Undated Manuscript 111, "For the time being, they may excite the imagination. But there is a reaction and these very ideas become a hindrance. Faith is confounded with fancy, and their views may bias the mind in the wrong direction." Ito po yung nakapaloob sa tinatawag ng mga speculative theories. It excites the imagination. Kasi nga, di ba mapanghikayat? Ano ba pag sinabi yung salitang seduce? Ano ba pag sinabi yung salitang hinihikayat ka, sinisidyus ka? It will excite imagination. Lalo na sa doktrina ng demonyo, it will always excite the imagination. Di ba sabi doon kay Eva, nung tinutokso siya ng demonyo na hindi naman alam na Eva na yun pala ay si Satan. Tiningnan niya yung bunga na sinabi ng kaaway, "Nako, pag kinain mo yan, di ka mamamatay. Makakilala mo yung mabuti at masama, magiging parang Diyos ka." Therefore, it excites the imagination. Na-excite si Eve nung sabihin ng, ng demonyo na magiging Diyos ka rin. Makikilala mong mabuti at masama. Therefore, it will excite imagination. Yun po yung number one na example sa Eden kung paanong itinutuloy-tuloy ni Satan yung mga ganyang excitement ng ating imagination. Kung paano nagtagumpay si Satan sa una nating mga magulang, tuloy-tuloy yung kanyang methodology at psychological warfare. It will excite imagination. At ang mangyayari dito, yung faith is confounded. Ibig sabihin, napatatameme. Nagiging pipi ang pananampalataya kasi ang pinairal mo, emotion, which is pagtitiwala sa sarili mo. Ang puso ng tao'y magdaraya. So faith will always be confounded when you use just your feelings or emotion. Kung mananatili ka lang to excite your imagination, it will confound. The faith will be confounded with fancy. Diba? Fancy. Kumbaga mga peke na nadaya ka lang eh. Akala mo pure, yun pala peke, fancy, ha? At yung magiging pananaw ay magiging bias patungo sa wrong direction. Yan ho ang katotohanan at ang prinsipyong sinasabi ko po sa una pa lang nating binabasa dito sa pinag-uusapan about exciting the imagination. This is the principles of seducing spirit. It will always excite your imagination. Kagaya kay Eva, na-excite siya, magiging Diyos din siya. Ha? At yung pananampalataya, confounded. At yan ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo, marami ang tatalikod sa pananampalataya dahil sa mapanghikayat na aral ng demonyo. Okay? So ito, maliwanag na yan. Ngayon, tuloy natin, ha? Sabi pa rito, pakilagay. "Let the plain, simple statements of the Word of God be food for the mind. This speculating upon ideas that are not clearly presented there is dangerous business." Mga kapatid at mga kaibigan, ito yung nais lagi nating dalhin sa inyo. Ha? Kung ano po yung sinasabi mismo ng Panginoon, the Word of God ay magsilbing pagkain ng ating isipan. Food for the mind. Dahil ang speculation, yung mga haka-haka, yung mga kuro-kuro, yung mga pagpapalapalagay na hindi naman nakalagay sa Biblia, hindi naman nakalagay sa Spirit of Prophecy, ay mapanganib. Dangerous business. Naalala ko nung nakaraan, no? Nakaraang week lang. Ito ay hindi para, kumbaga, i-down yung sino mang kapatid, no? Wala tayong ganun, din natin ginagawa yun dito. Tayo nagtutuwid lang ng hindi tamang isipan kung Biblia ang pag-uusapan. Kasi may nagtanong nung nakaraang broadcast natin na regarding doon sa, sa kung may mamamatay pa ba at mararamdaman ang sakit kapag pinapatay sa panahon ng kabagabagan.
Binasa natin yung writings ng Bible by principle dahil panahon na ng pag-aani. Binasa ko mismo yung sinabi ni Ginang White na galing sa Panginoon na yung mga sundalo, yung kanilang mga tabak ay magmumukhang dayami. Meaning to say, hindi makakapatay. Na ang kanilang mga armas ay magiging walang silbi. Na yung may mga anghel na nag-anyong mandirigma na ipagtatanggol yung mga lingkod ng Diyos na tatakas na sa mga secluded places, sa mga bundok. Dahil nahabol sila ng mga kasundaluhan. Ipagtatanggol sila ng mga anghel. Walang mamamatay sa kanila. Dahil kapag pinahintulutan ng Panginoong may mamatay, merong ganong nakasulat sa Spirit of Prophecy. Kapag pinahintulutan ng Panginoon na sa panahong yaon, sa panahon na ng kabagabagan, in the near future, kapag pinahintulutan ika ng Panginoon na may mamatay, mag-glorify si Satan. Sa madaling salita, ang sagot natin, walang mamamatay. Pero yung ibang tao, pag nag-isip, ibang kapatid, baka sa opinion ko lang, Brother Melvin, malamang may mamatay pa rin, may mabububong dugo. Yun ang point natin, na mga speculations po yun. Hindi ba sapat sa atin yung binasa natin sa writings mismo ng ating prophetess, na walang, na magsisilbing dayami lang yung mga armas ng mga taong papatay sa mga lingkod ng Diyos? Hindi ba sapat sa atin yon? Yun po'y pagtutuwid natin. No? O ngayon, medyo, kumbaga, hindi nagustuhan ng kapatid yung pagtutuwid. Ang sabi niya, kumbaga, katulad din ika noong panahon ng mga Fariseo, yung kanilang mga popular teachings, nag-aalit ika yung mga Fariseo kapag sila'y tinutuwid. So parang lumalabas, ako yung Fariseong tinutuwid niya. Ganito ho yan, mga kapatid. Yung pagtutuwid sa mga Fariseo, ang ginamit ng pangtuwid, salita ng Diyos. Salita ni Kristo. Yung pagpapalagay ng kapatid na itinuwid niya ako, galing sa kanyang, in my opinion, Brother Melvin. Yan. So alin yung pagtutuwid doon? Opinion. Ang Pariseo, itinuwid ng salita ng Diyos. Gusto ko, pag may mali, ituwid ako ng salita ng Diyos, hindi opinion, hindi spekulasyon, hindi kuro-kuro, hindi haka-haka. Yun po ang ibig nating sabihin. Marami na ho na mga tao, wag na nating samahan, na gustong-gusto lagi nila yung opinion kapag doktrina ang pinag-uusapan. Kapag turo mula sa thus saith the Lord, may sinabi ang Panginoon Di ba maliwanag binasa natin? Di ba sapat sa atin yun? Dadagdagan natin ang opinion? That is speculations. Yung speculation, speculative theories, yan ang magdadala sa tao na mahikayat ng aral ng demonyo. Bakit? Sila'y nakatayo sa haka-haka at hindi kung ano yung nababasa sa salita ng Diyos. Mapanganib yun. Kaya sino man sa inyo, mga kapatid, mga kaibigang nanonood, yan po ang tayo ng programa. Kung may mabasa sa Biblia, sa Spirit of Prophecy, yun po ang aming tinitindigan. Hindi namin dito tinatanggap ang opinion kung doktrina at katuruan from thus saith the Lord ang pinag-uusapan. Kaya nga sabi ko, mas masanay na ho yung iba sa ating taga-subaybay at bago pa lang na susubaybay. Ngayon, eto na nga ang panawagan. Let the plain, simple statements of the Word of God be food for the mind. Kasi kapag ang salita ng Diyos, ang pinakapagkain ng ating isipan, mawawala yung speculation, yung mga haka-haka, yung mga kuro-kuro, yung mga pagpapalagay. At ayon kay Ginang White, kapag nanatili tayo sa speculative ideas, it is a dangerous business. Mapanganib ho yan para sa ating mga kaluluwa. Tuloy pa natin, Etong sabi ni Ginang White nung kinote niya, yung binasa natin kanina sa sulat ng apostol na si Pablo, chapter 4, from verse 1, Be not deceived, many will depart from the faith. Maraming tatalikod talaga sa pananampalataya, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil. She added, We have now before us the alpha of this danger. The omega will be of a most startling nature. Yan ang katotohanan ng nangyayari. Naganap nung panahon ni Ginang White yung alpha, yung simula ng panganib para sa remnant people of God, and the omega will follow. And it is the most startling in nature. Mas nakakabahala. No? At sabi nga ni Ginang White sa iba niyang sulat, I tremble for our people. Ganun yung kanyang pagmamalasakit. Ngayon, eto. Tuloy natin selected messages, book 2, page 14.
Nakasulat din sa An Appeal for Canvassers, pages 1 and 2. Sabi rito, the danger that threatens our churches is that new and strange things will be brought in, things that confuse the minds of the people and give them no strength. At the very time when they most need strength in spiritual things. Eto, pansinin po nating maigi ito. Yung panganib na nagtetret, no, sa atin pong iglesia, meron ditong ipapasok na mga bago at strange. Kumbaga, strange, estrangherong mga bagay, ipapasok, dadalhin sa ating iglesia, na mangyayari yung confusion, kaguluhan, guguluhin yung isipan ng bayan. So noon pa, noong 19th century, nagbigay na ng warning si Ginang White. Prophecy ito na mula sa Diyos. Dahil si Satan nga, hindi yan titigil, hindi yan manunood lamang habang yung bayan ng Diyos ay nagmamarcha papunta sa heavenly Canaan. Hindi papayag si Satan. Kung paano siya nagtagumpay noon sa ancient Israel, naging balakid na makapasok sila sa promised land, ganun din yung gagawin ni Satan sa remnant and modern Israel. Papasukan niya ito, kaya magiging mapanganib ang iglesia kung hindi tayo mapagbantay. No? Papasukan niya ito ng mga bago at strange things na magdudulot ng kaguluhan, confusion sa isipan ng mga tao. Isa pa. Next. Ito ang sabi ng Bible sa unang Korinto 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ano ang Diyos? Hindi siya yung Diyos ng kaguluhan. Isa pang salin, Ali. Sabi rito, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. God is not the author of confusion. At ngayon may sinabi si Ginang White, may mga ipapasok dito mga bago at talagang strange things na magdudulot ng alin? Confusion. So, ibig sabihin, pag may mga bagay na nagdudulot ng confusion, kaguluhan, pag may mga bagay na nagdudulot ng tinatawag na mapang-akit na isipan at bago, abay, mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Mag-isip-isip po tayong mabuti, lalo na sa mga may nagdadalang mga bagong doktrina sa loob ng ating iglesia. Okay? At sabi pa rito, sa Selected Messages, book 2 pa rin po, page 13. The minister should not feel that they have some wonderful advanced ideas. And unless all receive this, they will be shaken out. And the people will arise to go forward and upward to the victory. Kumbaga, yung ating mga manggagawa, mga ministro, ay huwag silang, kumbaga, mag-isip ng mga advanced na mga ideas. Pagdating po ito sa usapin ng doktrina. Ano ho? No? At maliban na gawin nila ito, sila po ay shaken out, lalabas sa ating iglesia. Dahil mapapabilang sila na mahihikayat ng mga espiritong mapanghikayat na mga aral ng demonyo. Ituloy pa natin para lalo nating makita ito. Satan's object is accomplished just as surely when men run ahead of Christ and to do the work He has never entrusted to their hands, as when they remain in the Laodicean state, lukewarm, feeling rich and increased with goods, and in need of nothing. The two classes are equally stumbling blocks. Ang layunin ni Satanas na kanyang magawa ay kapag ang tao ay tumatakbong nauuna kay Kristo, run ahead of Christ, at ginagawa nila yung isang gawain na hindi naman ipinagkatiwala sa kanila, at kung sila'y manatili sa pagiging malahininga o Laodicean na kalagayan. Ito yung babala. Kapag tayo merong sinasabi o ginagawa na ahead of Christ, ibig sabihin, inuunahan natin ang ating Panginoon. Di ba? Kagaya dito ng binasa natin, mga bagong isipan na magko-confuse sa tao. Yan ang binabanggit ni Ginang White na mga advanced ideas. Anyway, nung kapanahonan ni Ginang White, kaya niya binabanggit yung alpha of apostasy dahil nga
Talagang matindi noon ang katuruan ng pantheism at pinangunahan pa ito ni Dr. John Harvey Kellogg na isang tinuturing na genius, napakatalinong kapatid ho natin sa medical field. Yung libro niyang ginawang The Living Temple, yun ay punong-puno ng doktrina ng demonyo, which is pantheism. Inilalayo ika niyan ang tao sa Diyos kapag tinangkilik ninyo yung librong yan. So, may mga background there. Bakit sinasabi ni Ginang White yung mga advanced ideas? At kapag, kumbaga, tinangkilik nyo, they will be shaken out. Kagaya ng mga nangyari ho talaga sa ibang mga kapatid. Kapag pinangunahan natin si Kristo, inunahan natin yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga salita. Next, Ali. Every phase of fanaticism and erroneous theories claiming to be the truth will be brought in among the remnant people of God. This will fill minds with erroneous sentiments which have no part in the truth for this time. Ang bawat bahagi ika ng panatisismo at mga kamaliang isipan at inaangking ito'y katotohanan will be brought in. Ipapasok ho dito sa remnant people of God. At ito ang pupuno ika sa kanilang mga isipan. Yung mga kamaliang sentimiento na walang bahagi sa atin pong iglesia sa kapanahunang ito. So noon pang 19th century, punong-puno ng warning ang ating prophetess para maingatan yung katuruan ni Kristong nandito po sa iglesia. Dahil magiging matindi sa mga huling panahong ito, ang tinatawag na mga speculative theories. Galing sa speculation, galing sa kuro-kuro, galing sa opinion, galing sa haka-haka na mag-i-excite ng atin pong imagination. Babaliwalain mo kung ano yung simpleng sinabing nakalagay sa Bible at sa Spirit of Prophecy. At ang pangingababaw nila ay kung ano yung sa kanilang speculations. So warning ito sa bawat isa. Ngayon, isa pa, page 15, ang sabi naman ay ganito. We may expect that everything will be brought in and mingled with sound doctrine. But by clear spiritual discernment, by the heavenly anointing, we must distinguish the sacred from the common, which is being brought in, again, to confuse faith and sound judgment, and demerit the great, grand, testing truth for this time. Asahan na ika natin na yung mga kamaliang turo, mga speculative theories, ay dadalhin dito at ihahalo, mingled, ihahalo sa doktrina ng Bible, yung sound doctrine na tinatawag. Kinakailangan natin magkaroon ng maliwanag na pagsisiyasat ng banal na espiritu, no? Yung spiritual discernment, no? Kinakailangang makilala natin, makita yung pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. We must distinguish ika what is sacred, what is common. Makita natin yung pagkakaiba ng banal at ng karaniwan na dinadala sa iglesia para guluhin ang isipan ng bayan, no? Guluhin ang pananampalataya at yung mabuting pagpapasya at ididimerit. Ibig sabihin, mapapababa yun pong pinakadakila na testing truth for this time. Ano ba yung great, grand testing truth sa huling kapanahunan? Yan, walang iba po, yung grand testing truth is about this Sabbath. Yung loyalty sa Diyos o loyalty sa mark of the beast, which is yun nga po yung Sunday, especially the implementation of Sunday law. That is the great, grand testing of truth in these last days. Babaliwalain nila yon, no? Ididemerit. Kasama po yun doon sa mga isipin mo. Speculation. Na palalabasin na hindi na ganun kahalaga yung pangingilin ng Sabat dahil marami hong mga tinatawag na program, no? Na sa pamamagitan po ng tinalakay natin nung nakaraang broadcast about postmodernism, ipinapasok sa ating iglesia para yung solemnity ng pagsamba natin sa araw ng Sabat ay mabaliwala at ma-focus dun sa mga gawain na itinutulak ngayon
para hindi na tayo magtipon dyan sa loob lang ng iglesia, kundi lumabas tayo tuwing araw ng Sabat. Isang example lang ho yan. To demerit the Sabbath of the Lord. Dahil dito sa mga kaguluhang doktrina na ipinapasok sa ating iglesia, kaya maging mapagbantay tayo mga kapatid, maging mapagsuri tayo. Bawat isa po sa atin pag-aralan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag ko tayong basta sumunod lang dahil, wow, it excite my feelings. It excite the emotion. Sipin mo yan, mga kapatid. Yan ho ngayon ang ginagamit sa postmodern thinkers. That is speculative theories. Bahagi ho yan ng mga speculations. Bahagi ho yan ng antas na na-uplift yung aking emosyon. Napakasaya. Paano ngayon kung bumaba na yung emotion? Bumaba na yung feeling. Ano na yung magiging buhay ng mga ganitong mananampalataya? Yan po ang mapanganib na sinasabi po ni Apostol Pablo. Yan ay bahagi ng mapanghikayat na espiritu, mga aral ng demonyo ho yan. No? Na ang ating pinagbabatayan ay feeling, parang si Eva, na-excite siya. Magiging Diyos din akong makakakilala ng mabuti at masama. Yun ho ang ginawa ni Satan sa panahong yun sa Garden of Eden. At tuloy-tuloy yung kanyang ginagawang yan para akitin yung marami sa mga mananampalataya. No? Sabi nga sa Bible, ito naman sa Ezekiel chapter 44, verse 23, ito ang sinasabi. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. See? Sa Bible and Spirit of Prophecy, nagkakaisa po ang sinasabi na kinakailangang ma-distinguish natin what is sacred, what is common. Makilala natin at mabigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan. Yung marumi at ang malinis. Hindi po pwedeng magsama ang marumi at malinis. Pero sa ating postmodern culture, which is dito nga pinagpugaran ng mga speculative theories, ang ating postmodern culture na ito because walang tinatawag na standard, lack of absolute, ang truth para sa kanila ay nasa iba't ibang samahan. Pagsama-samahin na lang. So yan namumugad ang speculation, speculative theories, na hindi na binibigyan ng pagkakaiba na there is common and there is sacred. Para sa kanila, pare-pareho lang lahat yan. Wala naman tayong pagkakaiba, wala namang hatulan. Yan ang ginagamit nilang laging salita. Sinasabi nga natin, madalas wala naman talagang humahatulo. Ang sinasabi natin dito, yung truth. Thus saith the Lord. Kung anong sinabi ng Panginoon. Meron ho talagang banal, merong karaniwan. Ba't gusto natin pagsamahin yung banal at yung marumi at malinis? Ba't gusto nating pagsamahin si Belial at si Kristo? Ba't gusto nating pagsamahin yung templo ng Diyos at templo ng Diyos-Diyosan? Di ba? So merong banal, merong karaniwan, merong marumi talaga, merong malinis. Pero, ang mapang-akit na aral na mula sa demonyo, nadala ng espiritong mapanghikayat, pinagsama-sama ang banal at karaniwan na wala ng pagkakaiba lahat, pare-pareho na lang yan. Kita nyo? Kung ano yung akto, kilos, bihis, galaw, programa ng taga-sanglibutan, gustong isangkap dito sa Remnant Church na supposedly makitaan dapat ito ng kalinisan, kadalisayan, hiwalay sa galaw, kilos at isipan ng sanglibutan. Dahil this is the Remnant Church. Pero ganyan ho, katindi yung kaaway. Kaya nga punong-puno ng babala ang ating propetisa. Yan ang purpose ng prophet mula noon pa sa panahon ng Old Testament, kagaya ni Moises. Ipinaparating ng Diyos ang liwanag sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Amos 3:7, walang ibang gagawin ng Diyos kundi ipapaalam niya yung kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod ng propeta para maggabayan ng iglesia, at yan ang ginagawa sa huling panahon, sa huling araw na ito, ng mga writings ni Ellen White mula sa testimony of Jesus. Di ba? Pero ngayon, mas madali sa tao na panghawakan yung mga speculations kasi masaya. Bakit masaya? Pag speculation kasi, anything goes. Kahit saan mapunta yan, walang limit yan eh. Kasi nga walang standard. Naintindihan nyo ba mga kapatid yung atin hong ninanais at patuloy na kumbaga isinusulong na pangangaral sa ganitong paraan.
Kung ano yung sinabi lang ng Diyos, doon lang tayo. Huwag tayong yung tipong kahit saan, kahit anong direksyon ng ating isipan, ng doktrina, okay lang. Kasi lahat tayo pantay-pantay naman sa Diyos. Isipin nyo, that's why confusion. Ba't mo pinagpapareho yung mahal tayo ng Diyos at yung kanyang doktrina? Bigyan natin ng pagkakaiba kung ano yung mga konteksto ng bawat isang pinag-uusapan. Hindi ho ibig sabihin na nangangaral tayo dito ng doktrina ng Diyos, hinahatulan na natin ang ating kapwa. Ganyan mag-isip ang postmodern culture. Bakit? Nasanay kasi sa speculations. Nasanay kasi sa palapalagay. Nasanay kasi sa opinion. Again, ang opinion, ginagamit yan kung hindi doktrina ang pinag-uusapan. Ano ho? Kasi kung opinion, wala nang standard. Bakit pa humahawak tayo ng Bible? Di kanya-kanya na lang tabi ng Bible at kanya-kanya tayong opinion. Kasi pag opinion kasi, wala nang ano yan kumbaga walang mali. Kasi opinion yan anything goes. Di ba? Kaya nga may Bible because yan lamang ang magsasabi kung ano ang tama at mali ang salita ng Diyos. Ang tao, dahil na-excite yung kanyang imagination, therefore, doon siya mga hawak sa kanyang mga opinion para mapasaya yung kanyang damdamin. Kasi pagka ganun, wow, feeling great ako kasi ito opinion ko. Yes, feeling great ka, pero anong nangyari sa salita ng Diyos? Nadidemerit. At yan mismo ang sinasabi ni Ginang White. Nadidemerit. Napapababa. Eto pa. Sabi sa manuscript noong 1903, they were entertaining ideas that were not sound but would lead them into the denying of the truth. This present time in which we live is a period of great temptation to give heed to erroneous sentiments and suggestions of seducing spirits and to link up with evil angels and present the same as present truth. Ito ang problem sa mga lingkod ng Panginoon. Ini-entertain, tinatangkili kasi nila yung mga isipan na hindi naman angkop at hindi sila madadala sa katotohanan, kundi ito ay magdadala sa kanila para talikdan ang katotohanan. Yun ho ang dapat nating maintindihan. Kapag tinatangkilik natin yung mga ideyang wala sa Biblia, magdadala yan sa atin na talikuran ng katotohanan. Ano ho? Kung mahilig tayo sa mga palapalagay, magdadala yan sa atin na talikdan yung mga nakalagay sa banal na kasulatan. Sa atin pong kasalukuyang panahon ito, tayo ikay nabubuhay sa kapanahunan ang dakilang tukso para sundin natin yung mga kamaliang katuruan at suhestyon ng mapanghikayat na espiritu para iugnay ika tayo sa mga anghel ng demonyo at sasabihin natin yung mga bagay na yun na parang katotohanan din. Yan ang mangyayari ho sa atin. At kapag nasanay nga ho tayo doon, yan ang magdadalang tatalikuran natin ang pananampalataya at yan po ay unti-unting mangyayari sa buhay ng tao. Hindi yan bigla. Yan ay magiging kultura mo na talikdan yung nakalagay at gagawin mo na lang isasahog pagkailangan mo minsan yung nakalagay sa salita ng Diyos. Pero ang mangingibabaw, isipan mo pa rin. Yan yung mga speculative na theory. Tuloy pa natin, ha? Sabi rito, the enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith. Kung napapansin nyo, madalas nating banggitin ho ito dahil nangyayari ho itong sinasabi ni Ginang White noong 19th century pa. Mayroong pagtatangka sa ating iglesia na magkakaroon ng reformation. At ang reformation na ito ay naglalaman na bitawan natin ang ating mga doktrina. Isa pa, tuloy natin, Ali. The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Yung mga prinsipyo ng katotohanan na ipinagkaloob ng Diyos sa iglesyang ito ay mababaliwala. Ano pa? Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Yung ating pananampalataya ikay babaguhin. 19th century ito. Ngayon, 21st century, literal na nangyayari. May mga nagtatangka. Kaya nga maingat tayo sa salita nagtatangka sa ating iglesia. No? Nabaguhin yung ating mga doktrina. Kasama na dyan, bitawan na yung 1844. Kita nyo? Yung sanctuary doctrine, wala na yan.
Napaka-exclusive na manika nating mga Adventist. Di naman yan maintindihan, pang-ilit lang yan. Ganyan sila magsalita. Naalala ko nang nag-guest ako kay Brother Benny, saang nasusulat. Ganun yung tanong ho doon nung kapatid rin Naika, kapag panatilihin natin yung sanctuary doctrine, maraming hindi makakaunawa kasi pang-ilit lang yan. Yan. Ganyan mag-isip ang mga tao na umayon sa mapang-akit na aral ng demonyo. Pasensya na ho, yan ang sinasabi ng Bible. Bakit? Lumalabas ho kasi kapag sinundan natin yung ganung pangangatwiran, ang salita ng Diyos ay mauunawaan depende sa status ng tao sa lipunan. Pag mayaman, maiintindihan nila yung mahirap na subject. Pag mahirap, hindi nila maiintindihan yung mahirap na subject. So nakadepende na sa tao, hindi sa Diyos. Ano ba sabi ng Bible? Juan 7:17. Ito ang pamantayang sinasabi ng Bible. Kung ang sino man tao, napansin niyo yung salitang sino man? Pag sino man ba meron pong exemption? Of course not, wala. Kung ang sino man tao nag-iibig gumanap ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. So ano ang question para makilala ang turo? Handa ka dapat gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi po yan nakadepende sa status kung mayaman ka o mahirap sa pagkaalam ng katotohanan. Nakadepende yan sa puso mo kung handa kang sundin ang kalooban ng Diyos, pinangako ng Diyos, makikilala mo ang turo. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero yung mga speculations, bitawan na yung mahirap na subject. Katulad ng sanctuary, ang makakaintindi lang sa ganyang lecture, mga elite, kita ho ninyo. Mga kapatid na merong ganyang isipan, ngayon pa lang ho, magpakumbaba na tayo sa Diyos, Dahil yung ganyang isipan, yan po ang gusto ng demonyo para talikdan mo ang pananampalatayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Na ang pag-asa ho ninyo ay sa tao, sa status ng tao, hindi sa Espiritu Santo. Ang nagpapakilala po ng turo ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Anong sabi ni Kristo? Juan 16:13, gagabayan niya kayo sa buong katotohanan. Sinong gagabay? Ang status ba ng tao na kapag mayaman siya lang makakaunawa? Pag mahirap, hindi makakaunawa yan. Ang gumagabay, banal na Espiritu. Ang bumabasa ng puso ng tao, ang banal na Espiritu. Kung ang tao po'y handang ganapin ang kalooban, tiyak ho, makikilala niya ang turo. Mayaman man siya, mahirap man siya, nasa gitna man siya, makikilala niya ang turo as long as gusto mong ganapin ang kalooban ng Diyos. Yan ho ang mga problema at filosofiya na pumapasok na sa isipan ng mga kapatid. Dahil ngayon ho, gaya ng sinabi ni Ginang White, napakadakila po yung panunukso ngayon ng kaaway. It will always excite the feelings. Dadali niya ang tao sa katamaran, iaasa na lang sa tagapagturo yung pagkaalam ng katotohanan. Yan ho yun. Kaya, yung mga hindi matyagang mag-aral ng salita ng Diyos, mas madaling mahikayat po ng mapang-akit na espiritu ng demonyo. Yun ang dapat nating maintindihan po dyan. Eto pa. Next tally, sa page 15. Never was there a time when the truth suffered more from being misrepresented, belittled, demerited through the perverse disputings of men than in these last days. Men have brought themselves in with their heterogeneous mass of heresies, which they represent as oracles for the people. Anong sinasabi ho rito? Wala man ikang panahon na talagang yung katotohanan ay nagsasuffer na, kundi sa last days na ito, na ang katotohanan mula sa Diyos ay minimisrepresent, minamaliit at dinidemerit. Ito pong huling kapanahonang ito. See? Ganyan no ang ginagawa nila sa katotohanan ng Diyos. Ang mga tao ay dinadala nila yung mga heterogeneous, yung iba't ibang isipan o opinion. Heterogeneous, ibang variation ng doctrine. Kaya sinasabi ho rito, ipinapakilala nila na yun ay oracle para sa bayan. Ibig sabihin, katuruan ng galing sa Diyos para sa bayan. Yung heterogeneous, yung ibang variation ng doctrine.
Ay, daming writing si Ginang White patungkol dyan bilang babala ho sa lingkod ng Diyos na dinatnan sa huling panahon. Again, 19th century pa ho, sinulat ni Ginang White. Nasa 200 years na ho ang nakalipas. Pero ganun kabuti ang Diyos, bagamat patay na si Ginang White, no? Of course, nandiyan ang Bible, pangunahin ho natin yan. At pangalawa nga, yung spirit of prophecy bilang guidance, no? Magsisilbing gabay po sa bayan para hindi sila maakit ng mapanghikayat na aral ng demonyo. Kasi may mga tinatawag na upgraded system si Satan ng kanyang mga doktrina. So yan kina-counter ng Diyos sa pamamagitan ng testimonies of Jesus na ipinasulat sa spirit of prophecy. No? Na maging gabay sa kanyang bayan na huwag tumanggap ng mga variation ng doctrine. Next, Ali, page 16. Fanaticism will appear in the very midst of us. Deceptions will come and of such a character that if it were possible, they would mislead the very elect. See? So kagaya na sinasabi dito, lilitaw din sa ating kalagitnaan ng fanaticism. Mamaya explain natin yung fanaticism na yan. Ha? At yung mga pandaraya ay darating. No? At yung kalikasan nito, hanggat maaari, madadaya maging mga hirang. Yung kalikasan ng pandarayang gagawin ni Satan, kahit mga hirang, pwedeng madaya, gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus. Tingnan nyo. Matthew chapter 24. Verse 24, sabi ni Jesus, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. See? Bible and the Spirit of Prophecy, nagkakaisa ho yan at pinapakita nila sa bayan yung tinatawag na kapamaraanan ni Satan, mga variation ng kanyang deception, at kung hindi tayo upgrade ng upgrade, aral ng aral sa salita ng Diyos, kahit tayo pwedeng madaya. Di dapat tayo nagtitiwala sa ating mga sarili, kundi sa kung ano yung sinasabi ng Bible at yung sa Spirit of Prophecy. Sabi pa ho rito sa writings ni Ginang White, the foundation of our faith, which was established by so much prayer, such earnest searching of the Scripture was being taken down pillar by pillar. Our faith was to have nothing to rest upon. The sanctuary was gone. The atonement was gone. I realized that something must be done. Nakita ni Ginang White po yung ginagawa ng kaaway mula pa sa kanyang kapanahunan na yung pundasyon ng ating pananampalataya na itinatag sa pamamagitan ng panalangin. Mga masususing panalangin, yung mga masusing pag-aaral ng Biblia ay unti-unting ibinabagsak yung mga haligi ng ating doktrina. Kaya nga sinasabi ni Ginang White, maging yung sanctuary, inaatake. Kita nyo? Maging yung mga lumalabas sa atin mula pa nung unang panahon. Inaatake yung sanctuary. Dahil yan ang target nga ng kaaway na kapag nagiba yan, at syempre hindi yan papayagan ng Diyos na mawala sa ating iglesia. Pero mayroong nagtatangka na alisin na yung doktrina, alisin na yung 1844. Napansin nyo? Madalas kong ipakita ho dito, yung panawagan nila na yan. No? Sinabi na ni Ginang White, yung kanyang kapanahunan, ganyan ang gagawin. So, dapat ma-realize natin na meron tayong gagawin. Something must be done. Of course, with God's guidance, sa gabay ng Diyos, gagawin natin yan. Para hindi tayo mahulog sa fanaticism. Pag sinabi ko kasing fanaticism, kahit dito sa kalagitnaan natin, ayon sa sinabi ni Ginang White, huwag tayo magkaroon ng espiritong fanatisismo. Pag sinabi fanatisismo kasi, halimbawa, okay, alam mo ang katotohanan, di ba? Pero nagiging nagiging arrogante ka. Nagiging mayabang ka. Nagiging mapanghusga ka sa iyong kapwa. Yun ang pagiging fanatisismo. Kahit sabihing tama yung sinasabi mo, kung mali yung kapabaraanan ng pagdadala mo ng katotohanan na yan, kung hindi ka nakakitaan ng pag-ibig sa kapwa-tao mo, fanatisismo po ang tawag dyan. Isa po yan sa panganib na nagaganap dahil po sa tinatawag na tactic ni Satan. Mayroon siyang tinatawag na kanan at kaliwang kamay. Ang isa na nga, yung fanatisismo. Mamaya babasahin ko pa yung isa ha. Bahagi po yan ng mga tinatawag na speculative theories that even the elect may be deceived. Di ba? So ingat po tayo.
Kaya nga ang sabi ng apostol na si Pablo sa mga taga-Korinto, 10:12, na mag-ingat yung mga nag-iisip na sila'y nakatayo, baka sila'y mabuwal. Ingat ho mga kapatid. Yun po yung layunin natin dito. Magdadala ng mga babala at kapamaraanan ni Satan na ginagawa sa iglesia para yung mga kapatid makapag-ingat. Idalangin natin yung bawat isa po sa atin. Yun po yun. Huwag tayong maging panatisismo na mapanghusga ka sa iyong kapatid dahil meron siyang ginawang isang bagay na hindi ayon sa isipan mo. Manapakahabaga natin yung mga kapatid. Ganun ho yung sistema para hindi ho tayo madaya ng kaaway. Bahagi pa rin yan ng speculative theories. E ano ngayon kung nasa iyo ang katotohanan? Ang tanong dyan, ipinapamuhay mo ba ang katotohanan? E ano kung tama yung sinasabi mo? Ang tanong dyan, paano mo i-present yung sinasabi mo? It's not what the message is, but how you deliver the message. Hindi po ito kung ano yung mensahe mo, kundi kung paano mo ibinahagi ang mensahe mo. Di ba? Ganun ho yun eh. It's not what the message is, but how you deliver the message. Kahit totoo yan, pero kung ang paraan ng pagdadala mo nagiging mapanghusga ka, ang turing mo agad. Doon sa taong hindi mo naman kilala, nagdadala ng aral ng demonyo. Kaya nga dito, yung dinadala natin, doktrina, wala tayong tinutukoy na sino man na tao dahil hindi pwede nating husgahan ang sino mang tao. No? Ang ating kapwa, hindi tayo dapat humusga. Ang dinadala ng programa, doktrina, yung aral ng demonyo na ma-distinguish natin, makilala natin kung ano yung aral ng demonyo, kung ano yung common, kung ano yung sacred, kung ano yung banal. Pero kung ikaw, na-misinterpret mo lang yung sinabi ng kapwa mo, no? At sinabihan mo agad, dala niya aral ng demonyo, yan nga ang panatisismo. Nagiging mapanghusga ka na. Yun ho ang ibig sabihin ng panatisismo. Yan yung nasa isang kamay ni Satanas. At ano pa yung nasa isa? Mamaya babasahin ko po yun sa inyo. No? Ngayon, dito tayo mag-focus. Para ho, hindi ho tayo mapunta sa ibang landas, dito ho tayo ma-focus. Ano yung focus supposedly natin as members of the remnant people of God? Eto ho yun. Anak, pakilagay. Testimonies Volume 9, page 19. In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second, and third angels' messages. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Kung ang focus natin ay ipangaral itong present truth, the three angels' messages, huwag nating bigyan ng pagkakataon na maiba yung ating isipan. Tingnan nyo yung huling bahagi. Huwag nating pahintulutan. They are to allow nothing else to absorb their attention. Huwag nating pahintulutan na mahila yung ating pansin sa ibang mga bagay na walang kinalaman sa pangangaral o pagpapalaganap ng mensahe ng tatlong sinugong anghel. Yun ang focus dapat natin kung gusto natin na tuloy-tuloy yung landas natin sa landas ng ating Panginoon, sa landas ng kabanalan. Sa iba't ibang talentong meron tayo, may papakilala din natin ang present truth in these last days. Madalas sa halip na mag-focus tayo sa preaching of the three angels' messages, na kukuha yung ating attention sa mga mabababaw na usapin ng walang kinalaman sa atin pong sure word of prophecy. Yun ang mapanganibo doon. Isa pa, ha? Ito ang sabi sa letter October 30. Ang nagaganap kasi kapag kaganyan, spiritual drunkenness is now upon men who ought not to be staggering as men under the influence of strong drink. Laganap po ang tinatawag na pagkalango sa spiritual na alak, spiritual drunkenness. Dahil nga po dito sa mga speculations, speculative theories, na hindi po sinasabi ng Bible o ng Spirit of Prophecy. Bakit? Sabi rito, again, the world is to be flooded with specious fallacies. One human mind, accepting these fallacies, will work upon other human minds who have been turning the precious evidence of God's truth into a lie. Ang ating sanglibutan ika ay babahain ng mga specious fallacies, yung mga deceptive fallacies.
At yung isipan ng tao, aakayin yung ibang isipan para maniwala doon sa fallacies or errors. At ang mangyayari sa kanila, yung katotohanan ng Diyos gagawing kasinungalingan, kagaya ng sanctuary doctrine. Pinapalitaw nila na walang silbi sa lipunan. Yung 1844 doctrine, pinapalitaw nila na parang appendix lang yan sa katawan ng tao. At iba't iba pang mga katuruan. Babasahin ko pa yung iba mamaya. Sabi pa rito sa Testimonies to the Ministers and Gospel Workers, false doctrine is one of the satanic influences that work in the church and brings into it those who are unconverted in heart. Men do not obey the words of Jesus Christ and thus seek for unity in faith, spirit, and doctrine. Yung mga maling doktrina, ay isa sa mga impluensya ni Satanas na gumagawa sa iglesia. Yan ang nais ni Satan, pagtatangka niya na wasakin ang ating minamahal na iglesia. Kung hindi tayo maging mapagbantay, kung pinapairal natin yung speculation above the Word of God, yan ho ang mangyayari na yung mga unconverted heart ho talaga ay madadaya po nito. Hindi nila susundin ang salita ni Kristo, pero gusto nila mayroong pagkakaisa sila, pero ayaw sundin ang salita ni Kristo. Yan ang maliwanag na sinasabi ni Ginang White. Kaya mga false doctrine, tandaan ninyo, kapag kayan ay nagpaparamdam ng excitement, pag nagdadala sa pakiramdam nyo ng kaguluhan, pagkalito, yan ay mula sa mapanghikayat na espiritu o aral ng demonyo. Yun ho yun. Ngayon, eto. Next. But the message of the true witness reveals the fact that a terrible deception is upon our people, which makes it necessary to come to them with warnings to break their spiritual slumber and arouse them to decided action. Ngunit ito ang good news. Yung mensahe ng tapat na saksi, no? Yung totoo o tunay na saksi, naghahayag yan ng katotohanan na merong terribling pandaraya sa bayan ng Diyos. Na gagawin nitong true witness, yan po ay salita ng Panginoon. Siya yung tapat na saksi. Ano ho? Dadalhin yung salita ng Panginoon na merong warning o babala, no? Para mabasag yung kanilang slumber, yung spiritual na pagkatulog. Tulog. Sa halip na maging gising. Sabi nga ni Kristo, maging mapagpuyat kayo. Pero kung ang nangyayari, spiritual slumber, pagkatulog sa espiritu at sinasabi mo, walang problema ang church dahil ito'y bayan ng Diyos. Naku, matakot ka kapatid. Baka tinanggap mo na yung seducing spirit, yung speculative theories. Kaya nga sabi, maging mapagbantay tayo. Huwag tayong tumigil sa kababantay sa mga nangyayari ho. Dahil kapag pinabayaan natin yung mga maling doktrina pumasok dito, kawawa yung iba nating mga kapatid na madadaya. Yun ho yun. Ngayon, talagang ibinahagi ko po ito dahil may nagtanong na isang kapatid, although bukas ho yung tanong, kaya lang ang topic natin natapat ho doon sa tanong niya. Kaya babasahin ko na po ito at wag hong kumaga sumama ang loob ng iba. Ba't daw na yan? Hindi ho. Natapat lang ho kasi na ito yung topic natin. Kaya isinama ko na yung tanong niya para hindi na maisama ho bukas ng linggo. Ito ho yun. Nak, paki-flash. Ito galing kay Rimhuel Imata. Bro Melvin, magandang hapon po. May tanong po ako, ang 28 fundamental belief nating mga SDA ay gospel po ba? Salamat sa sagot. God bless. God bless din po sa inyo kapatid. Yes po, gospel po ang ating 28 fundamental beliefs. Bakit? Isa-isahin po natin yan. Bible, kadyusan, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, ang Iglesia, the mission of this church, the great controversy, the Sabbath, the Ten Commandments, so on and so forth, until the 28, growing in Christ. Tanong, yan ba hindi galing sa langit, yung mga katuruan dyan? Alin ho doon sa 28 yung hindi gospel? Yan ho ang problem ngayon. Kasi yung mga nag-iisip, at ang malungkot dito, ang balitang nakarating sa inyong lingkod, itinuturo mismo nung ibang kapatid. And again, wala ako dito sa personalidad ng tao, ang akin ay doktrina, no? Na may nagtuturo na ang 28 fundamental beliefs ng Adventist at yung nagsasalita, Adventist din, ay hindi daw gospel. Can you imagine?
Kung hindi gospel, itong tinanggap mo, nagpabinyag ka, pinirmahan mo yung 28 fundamental belief, pinirmahan mo yan eh. At sasabihin mo hindi gospel. Pag hindi gospel, umalis ka rito. Yun ang pinaka-practical. Hindi pala gospel, ba't nandito ka? Again, ang sinasabi ko rito yung doctrine at yung practicality. Yung pag-iisip, tinitimbang mo kung ano yung mga sinasabi natin. Kaya nga, sagot ko doon sa kapatid na nagtanong, kapatid, yan ay mga usapang lasing lang yan eh. Sipin mo, Adventist pa magsasabi na ang 28 fundamental beliefs ay hindi gospel? Bakit nung bininyagan ka ba, hindi mo pinirmahan yan? Di ba, pumipirma tayo ng questionnaire na tinatanggap mo na ang Biblia, salita ng Diyos. Tinatanggap mo yung kadyusan, tinatanggap mo yung God the Father, tinatanggap mo yung God the Son na ang anak ay bahagi ng kadyusan, ang Espiritu Santo ay bahagi ng kadyusan, tinanggap mo yung iba't ibang mga katuruan like 10 Commandments na bigay ng Diyos, yung Sabat na gawa ng Diyos from creation pa lang. Pinirmahan mo and then in the later days of your life, sasabihin natin na hindi yan gospel? Kaya nga usapang lasing. Ngayon, kumbaga, binigyan ko lang ng pansin natin ngayon dahil bahagi ito ng topic natin na itong mga ganitong isipan, bahagi po yan ng speculative theories. Yan po ay isa sa doktrina ng demonyo. Yes, without blinking my eyes, that is the doctrine of the devil. Di ba? Isa po yan sa doktrina ng demonyo na palalabasin na ito pong doctrine sa 28 fundamental beliefs ng Adventist ay hindi gospel. Yung ganyang isipan, diretso kung sinasabi, doktrina ng demonyo. Tingnan nyo ha, babasahin ko pa rito. Sabi ni Ginang White, at ito po ang sinasabi niya. Pansinin nyo po. Selected Messages, Book 1, page 206. Many of our people do not realize how firmly the foundation of our faith has been laid. Napansin niyo, tas inisa-isa niya yung mga kasama niyang mga pioneers ni Ginang White. Marami sa bayan na hindi nila na re-realize kung gaano firm, di ba? Pag firm, matatag, no? Kung gaano katatag yung pundasyon ng ating pananampalataya ay nailatag. Ito pong tinutukoy dito, doktrina na nandito sa Seventh-day Adventist Church. Tapos yung magsasalita, Adventist na hindi gospel ang 28 fundamental beliefs. So anong tawag doon? Confusion. Sino ba nagdadala ng confusion? Di ba kanina pa natin binasa? Doktrina yan ng mapanghikayat na espiritu, aral ng demonyo. Kasi Adventist ka, tapos sasabihin mo, hindi gospel yung sinamahan mo. Hindi magulo ka nga. Kaya confusion. Nagdadala ka ng gulo, kaguluhan. Dahil ako per se, kapag ka hindi turo ng Diyos, ba't ko sasamahan yan in the first place? Kaya nga seducing spirit, it will excite demand. Kapag may naniwala sa ganong isipan, na hindi part ng gospel yan, ano mangyayari? May excite sila, ganun ba? So bakit ako nandito sa Adventist? Ganyan pala, brother. Hindi pala gospel ang 28 fundamental beliefs. Hindi man lang inisa-isa ng kapatid na nakwentuhan kung ano yung nakapaloob sa 28 fundamental beliefs. Alin doon ang hindi salita ng Diyos? Di ba? So, nagdadala yan ng confusion. Ginugulo yung isipan ng mga kapatid. And that is part of mapang-akit na espiritu mula sa aral ng mga demonyo. Kasi this is the remnant people of God. Ito po yung Seventh-day Adventist na lumitaw according sa Bible prophecy. Hindi lumitaw dahil merong lang taong nag-isip nung panahon ni Ellen White. Magparehistro kaya tayo bilang Adventist. Walang ganon. Bahagi po ito ng hula. Revelation chapter 10. Lumitaw ang Seventh-day Adventist Church ayon sa hula, prophecy ng Biblia. Nandoon lahat yung mga tinatawag na elemento kung bakit nasabing lumitaw ayon sa hula. Revelation 10. Di ba? Kaya nga sinasabi ni Ginang White, yung ibang mga kapatid, hindi nga sinabing yung iba many. Marami sa bayan, hindi nila naisip kung gaano katatag. Meaning to say, matatag yung doktrinang nandito. Pundasyon ng ating pananampalataya. Ngayon, ang issue ganito. Idagdag niya lang natin na hindi po kayo naniniwala kay Ellen White bilang propetisa. Sa mga kapatid, yun ang sinasabi ko. Ang issue dito, naniniwala pa ba kayo na sa Ellen White ay propetisa ng Diyos? Dahil kung hindi, wala tayong pag-uusap. Ba't kita kakausapin? Pareho tayong Adventist tapos di ka naman naniniwala palang propetisa siya.
Yun ang isa sa mga usapin dito na dapat nating maintindihan. Kasi yung propetisa mismo ang nagsasabi ng mga salitang, "Thus saith the Lord." At itong binasa natin, hindi naiisip ng iba nating o marami nating mga kapatid kung gaano katatag yung pundasyon ng ating pananampalataya. Saan ba nakatatag yung pundasyon ng pananampalataya? Di ba sa doktrina, the evidences of our faith is our doctrine. Doktrina. Yan ang katunayan ng ating pananampalataya dahil pinatunayan ng Diyos yung kanyang doktrina, pinakita niya yung mga ebidensya, kaya tayo sumampalataya sa Kanya. Ha? Hindi po hinihingi ng Diyos yung ating pananampalataya without first giving sufficient evidence. Hindi po hinihingi ng Diyos ang ating pananampalataya kung hindi muna siya magbibigay ng katunayan o ebidensya para doon itatatag natin yung ating pananampalataya. At yun yung doktrina na meron tayo. Hindi para sarilinin, again, hindi para sarilinin yung doktrinang binigay ng Diyos sa Remnant Church, kundi para ipangaral sa lahat ng tao sa sanglibutan para maunawaan nila yung doktrina ng Diyos. At ang magpapaunawa is none other than the Holy Spirit of God. See? Ganun ho, yung atin pong tinatayuan sa bagay na yan. Dagdag pa natin ha, next Ali. Karagdagan ni Ginong White, ito inisa-isa niya. Kasama siyempre yung kanyang asawa, si Joseph Bates, Father Pierre, si Father Andrews, yung tatay ni John Nevin Andrews na ipangalan yung Andrews University, sila Hiram Edson, and others who were keen, noble, and true were among those who after the passing of the time in 1844 searched for the truth as for hidden treasure. So itong mga binabanggit na mga pioneers na ito ni Ginang White, sila po'y nagsaliksik, nanalangin mabuti, sinaliksik nila ang katotohanan na para bagang nakatagong kayamanan. Yun po yung sinasabi ni Ginang White na many of our people do not realize how firmly, kung gaano nakatatag, kung paano na-established yung ating pananampalataya doon sa mga doktrina na ipinakita ng Diyos. Di ba si Hiram Edson, yung nakatuklas sa pamamagitan ng vision na noong 1844, hindi pala yun yung event ng pagdating ni Kristo, kundi yun pala ay pagpasok ni Kristo sa the most holy place, yung second apartment. Yung event pala, again, ay hindi ang pagdating ni Kristo, kundi ang pagpasok niya sa most holy place para sa tinatawag na final day of atonement. Si Hiram Edson po, yung pinagpakitaan nun ng ating Panginoon. Oh, kita nyo? Kaya doon na, yun yung isa sa tinuturing na pundasyon ng ating pananampalataya at haligi, pillar, one of the pillars of our faith na gustong wasakin, gibain, alisin ng mga postmodern Adventist, lalo na sa Amerika. Kaya pag may narinig po kayo mga kapatid na hindi na kailangan ituro ang sanctuary, para lang yan sa mga elite, na yan ay wala namang pakinabang sa lipunan, yan po ay doktrina ng demonyo. Yan po yung isa sa mga speculative theories. Kasi nga ho, alam natin na yung sinasabi ng apostol na si Pablo, mga doktrina, aral ng demonyo, inisa-isa niya yung ilang example, tinuturo natin yan, pero siyempre, kasama ang church sa gigibain o tatangkain na wasakin ni Satan sa pamamagitan ng pagpasok niya ng kanyang mga new and advanced ideas that will excite imaginations. Yun po yun mga kapatid. Kaya itong ginagawa natin ay nagsisilbing warning para sa lahat para hindi tayo madaya ng kaway. Again, wala tayong hinatulang tao rito. Ang atin pong pinag-uusapan, doktrina. Pag sinabi ko man, ang ganyang isipan, aral ng demonyo, totoo yun. Isipan o doktrina yan ng demonyo eh. Para palitawin na yung doktrinang 1844, hindi galing sa Diyos at yan ay lipas na, laos na, luma na. Katulad ng ibang nag-iisip ng 10 utos, panis na. Yan ho ay mga doktrina ng demonyo yung mga ganong kaisipan. Dahil ang kinakalaban nila, indirectly, walang iba kundi ang Diyos, na ang Diyos nagbigay ng doktrinang lumilipas at napapanis na hindi perfect. Kaya kailangan palitan. Marami hong mga turo o aral ang demonyo to excite imaginations. Pero kinakailangan tayo, ma-distinguish natin, makilala natin kung ano ang banal, ano yung karaniwan.
At kung makilala na natin yon through the Holy Spirit, the illumination of the Holy Spirit, huwag kang maging fanatics. Maging balanse ka. Huwag kang mapaghusga sa kapwa mo. Mamaya, babasahin ko pa yon. Mas detalyado, ha? Next, Ali. Sabi pa ni Ginang White, I met with them, and we studied and prayed earnestly. Often, we remained together until late at night. And sometimes, through the entire night, praying for light and studying the Word. Again and again, these brethren came together to study the Bible in order that they might know its meaning and be prepared to teach it with power. Kita nyo? Ano yung testimony na sinasabi rito ni Ginang White patungkol sa mga kasama niyang pioneers? Sila ay nagsama-sama para pag-aralan ng Biblia, para maalaman natin kung ano yung kahulugan nito at maging handa tayo na ituro ito na may kapangyarihan. So yun po yung background ng ating mga doktrina na tinatawag ng mga postmodern sa huling panahon hindi gospel. Kita nyo? Okay na sana kung ang nagsasabing hindi yan gospel yung mga tagalabas. Ang malungkot at masakit, yung nagsasabi, yung ilang mga kapatid na nandito pa sa loob. Di ba? Oh, kita nyo? Mas babaliktarin natin si Brother Melvin o si Brother Melvin offshoot. hindi ho sumasama loob ko ha. Ako kumbaga wala sa akin yung mga bagay na yun Natatawa nga lang ako pag sinasabihan na gano'n Ibig kasi sabihin nun, yung mga taong nagsasabi sa akin nun, talagang sabihin na natin mga ignorante Pasensya na ho sa salita, pero totoo kasi yun. Okay, next. Ito pa Ali, sabi rito, sa Selected Messages Book 2 naman, page 17. I have a warning to give to our brethren that they shall follow their leader and not run ahead of Christ. Let there be no haphazard work in these times. Beware of making strong expressions which will lead unbalanced minds to think that they have wonderful light from God. Meron siyang dalang babala na ibigay sa mga kapatiran na dapat ang sundan natin si Kristo at hindi tayo mauunang tumakbo kay Kristo. Kita ninyo? Huwag natin pangunahan si Kristo. Kung ano yung sinabi ni Kristo, yun lang. Dahil sa speculative theories, nag-wander, naglakbay yung ating isipan sa iba't ibang kapanahunan, sa iba't ibang idea, sa iba't ibang opinion, sa iba't ibang haka-haka, sa iba't ibang mga kuro-kuro. Sundan lang natin ang Panginoong Hesus. Huwag nating unahan. Di ba? Sabi pa ng iba na gusto na rin ipasok dito sa church, uso ngayon yung contemplative prayer na hindi nila naintindihan. Yung word na contemplative prayer, ginawa lang yan pambalot, no? Kasi evangelical teachings yan Kumbaga, sabihin na, biblical teachings of course, kasi contemplative prayer, no? Yan yung mga tinatawag na garb of sanctity. Gadamit ng kabanalan na ibinihis ng lobo. No? Ang totoo niyan, ang contemplative prayer na ipinapasok galing sa labas, pinapasok sa loob, yan po ay yoga, Eastern practices yan ng mga pagans. Ang dami hong doktrina ng demonyo na pinapasok dito. Kaya dapat mag-ingat tayo na magkaroon ng malakas na expressions na magdadala sa pagiging unbalance, pagiging hindi balanse ng isipan. Tapos yung nag-aangking sila, yung may light talaga na mula sa Diyos. Di ba? So ingat mga kapatid. Eto, kapag meron na sabihin natin, although madalas naman nating banggitin ito, halimbawa may natuklasan ka para sa'yo na, meron akong liwanag na mula sa Panginoon na-excite ka ngayon. Di ba? Huwag ka muna ma-excite kasi pag excitement, yan nga po yung seducing spirit. Pag na-excite ka na. No? Kinakailangan control natin yung sarili natin. Kontrolin natin. May payo si Ginang White. Sa mga kapatid, no? Nasabi nila, naku, may natuklasan akong katotohanan. Gusto mo agad ipangaral? Huwag. Ang gagawin mo muna ay ito. Pakinggan mo ang payo ni Ginang White, ha? Ito. Sa Testimonies Volume 5, page 291, tuloy-tuloy natin basahin. Sabi rito, He or God does not give one man new light contrary to the established faith of the body. Ano pa? Let none be self-confident as though God had given them special light above their brethren. Christ is represented as dwelling in His people. Stop muna ako doon. Anong sinasabi rito bilang para ma-caution tayo? Maging maingat tayo na sabi mo, ay may natuklasan akong katotohanan. Gagawin mo muna,
basahin mo muna to. Kapag nabasa mo na, may kasunod pa to. Ang punto na sinasabi rito, ang Diyos ho, hindi nagbibigay sa isang tao ng isang bagong liwanag na lumalaban sa nakalatag na pananampalataya ng katawan ni Kristo. See? Huwag ka muna ma-excite. May warning o principles of truth na sinasabi si Ginang White na ang Diyos hindi nagbibigay ng liwanag sa isang tao. O halimbawa, yung natuklasan mong liwanag, ay, ang 28 fundamental beliefs pala, hindi gospel. O huwag ka muna ma-excite. Kita mo tuloy. Dami tuloy naguluhan at nag-react ng mga kapatid. Kaya pinarating ho. Pero syempre, hindi ako nagdidwell doon sa ganon. Sinasabi ko lang yung mga principle. Dahil alam ko, usapang lasing lang yun eh. Ganito ho, hindi nagbibigay ang Diyos ng liwanag sa isang tao na ang liwanag na yun lalaban doon sa nakalatag na. Ano ba yung nakalatag sa atin? Hindi yung ating fundamental beliefs. Nakalatag na yun eh. Established na yun eh. At sabi nga ni Ginang White, firm yun eh. Siyempre, yung tinutukoy pa niya nung unang time about belief natin. Pero siyempre, ang church natin may gabay ng Panginoon. So yung truth, progressive. At yan nga po, ang truth na nadidiscover hindi dahil sa isang tao. No? Ngayon, eto. Huwag daw ang taong yon maging self-confident, yung masyadong tiwala sa sarili na para bagang binigyan siya ng Diyos na special na liwanag above their brethren. Na ikaw lang kumbaga yung mas special ka. Lamang ka sa mga kapatid kasi ikaw lang yung binigyan ng Diyos ng liwanag. Kaya sinasabi ni Ginang White, si Kristo, sinasabi ng Bible law, si Kristo is represented as dwelling in His people. Si Kristo at ang Diyos po ay nakatahan sa bayan, hindi nakatahan sa isa o dalawa o tatlong tao lamang. Nakatahan ang Diyos at si Kristo sa bayan. Meaning to say, kapag mayroong katotohanan, ibibigay niya yan hindi sa isang tao, hindi sa dalawa, hindi sa tatlo, kundi sa bayan. Yan o ang maliwanag na nakalagay at hindi ho yan pagpapalagay o speculation. Ngayon, dagdag pa natin, eto. Page 293 ng same book. And the only safety for any of us is in receiving no new doctrine, no new interpretation of the scriptures without first submitting it to the brethren or to brethren of experience. Kita nyo? Para maging ligtas ika tayo na sinasabi mo, ay may bago akong katotohanan. Hindi na pala ang 28 fundamental beliefs ang gospel. O, diba? Sa pagpalagay na natin na yun ang liwanag na natuklasan mo, ang gagawin mo muna para maging ligtas ka at tiyak ka, huwag mong tanggapin yung bagong doktrina. Kaya yung kapatid na nagtanong at yung iba pang mga kapatid na nalilito, kaya kayo nalito, kasi nga, seducing spirit yung doktrina. Kasi sabi sa unang Korinto, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. God is not the author of confusion. Ang turo ng Diyos, hindi nagdadala ng kalituhan. Nagdadala po yan ng kapayapaan, inspiration, katalinuhan. Pero kapag sa palagay mo, ba't ako'y nalito? Dahil seducing spirit yan. One of the seductive, one of the tinatawag na mga speculative theories na magdadala ng confusion. Kaya kapag nalito ka, yan nga ay galing sa doktrina ni Satanas. No? At sabi rito, huwag kang tumanggap ng bagong interpretation ng Biblia maliban na ipakita mo muna yan sa mga brethren of experience. Tanong, sino ba yung mga brethren of experience? Siyempre, pagkakaloob mo yan sa mga opisyalis natin. Una, sa local church, pastor. No? At kapag medyo nakita ng local church pastor na, parang merong may laman. Dadalhin niya yan sa local conference. Pag-uusapan ngayon ng local conference, at kapag may nakita talaga silang liwanag, ipapaabot nila yan sa ating general conference at isasama yan sa ating agenda, sa ating general conference in full session. At doon ngayon, makikita kung yan ba ay sinasang-ayunan ng lahat. Yun po ang proseso ng church. Kaya nga di ba madalas nyong marinig po dito sa ating programa, lalo na sa usapin ng vaccination, na hindi nga yan stand natin na pro-vaccine tayo dahil ang official statement, which is not the stand, official statement, dahil pag sinabing ang stand, pinagtibay sa General Conference in full session, which means
lahat ng representative ng mga Adventist sa buong mundo ay nandoon sa General Conference in full session. Yan ay nagaganap every 5 years. Kaya nga sa usapin ng vaccination, meron tayong official statement nga na choice ng bawat individual. Wala tayong official stand na pro-vaccine ng Seventh-day Adventist. Meron lamang nagtangka, na ilan sa mga opisyalis doon nagtangka, yung grupo na yon, naunahan ng church. Wala naman pinagpasyahan ng mga representative natin sa buong mundo tungkol dyan. Pero may statement tayong malinaw na choice yan ng bawat isa. Yan ay binanggit ko lamang huyan bilang example dito sa ating binasa na kapag palagay natin, nakatuklas tayo ng bagong katotohanan, dadaan tayo sa proseso. Huwag mong ipangaral yan. Dahil hindi ka special na nag-iisa ka, special ka sa Diyos. Bayan ng Diyos, dito siya nakatahan. Hindi sa isa o dalawa, 3 tao. Hindi nakatahan ang Diyos sa ADCOM. Nakatahan ang Diyos sa buong Seventh-day Adventist sa buong mundo. Hindi nakatahan ang Diyos sa General Conference Officers. Ang Diyos ay nakatahan sa Seventh-day Adventist sa buong mundo. Na ang Diyos mismo ang nagpatibay through the writings of Ellen White na kapag nagtipon ang lahat ng representative ng Adventist sa buong mundo sa General Conference, yan ang boses ng Diyos. That is the process. Binabalik ko lang po sa inyong kaalaman ang proseso ng ating church, ang nature ng ating church na kinalilituhan ng marami. Nalilito nila maging yung mga ordinaryong miyembro. Na sa halip na ipakita nila kung ano yung proseso para maging maayos ang ating church, ginugulo nila yung ating church. Yan po ang sinasabi natin dito May proseso ang Panginoon. Kaya doon ako lagi sa proseso. Hindi doon sa pagpupumilit, hindi doon sa mga tinatawag na authoritarian decision na hindi inunahan si Kristo. Tama-tama yung sinabi ni Ginang White. They run ahead of Christ. No? Christ is represented upon His people. Not upon the committee, not upon 1, 2, 3, or 4, or 10 persons, not upon the ADCOM committee. Christ is represented as dwelling in His people, bayan. Hindi tayo pwedeng diktahan ng iilang tao lang. Yun. Kaya ito po yung punto. No? Kaya binabanggit natin, yung sinasabi ni Ginang White, huwag tayong tumanggap ng bagong doktrina, ng bagong interpretation ng Biblia, kung hindi muna natin na isubmit sa mga brethren of experience. Yun po yun, yung sinasabi dito, para maging safe tayo. Ay, mali pala ako. Hindi pala doctrine, hindi pala gospel ang 28 fundamental beliefs. Kita bagong doktrina yun Bagong interpretation. Kaya sabi ko madalas, nakausapang lasing huyan. Alam nyo, pag kinakagat mo yung laman mo, wala ka sa tamang katinuan. Kinakagat mo laman mo, sarili mong laman. Diba? Dapat, step out, no? Lumabas ka, saka mo tuligsain ang church. Kasi habang nandito ka sa loob, kinakagat mo yung sarili mo. At yun ay wala sa tamang katinuan. At magdadala yan ng tinatawag na kalituhan. Adventist ka, sabihin mo, hindi gospel yung dala mo. Di kalituhan nga. That will excite the imagination. Di ba? Next, tuloy natin, Ali. There is danger. No? There is danger that original devisings and superstitious imaginings will take place of the scriptures. Tell our people, be not anxious to bring in something not revealed in the word. Keep close to Christ. Meron ikang panganib na yung mga original na devising o yung katha-katha at yung mga superstitious. Ito yung mga, kumbaga, imagination mga superstitious, gawa ng isipan ay magte-take place. Papalitan nila yung scriptures. Sila ang mas mangunguna kaysa sinasabi ng Biblia. Kaya ang sabihin mo sa bayan, huwag tayo ikang magdala ng isang bagay na hindi naman inihayag sa salita ng Diyos. Maging malapit ka kay Kristo. Huwag mong unahan si Kristo. Di ba napakagandang babala? Eto, page 19. He, or Satan, is working with all his insinuating, deceiving power to lead men away from the third angel's message, which is to be proclaimed with mighty power. Ito binabanggit natin kanina, the grand, final, and great testing truth for this time. Ano po
yung pinakamatindi ho rito, na speculative theory na mula kay Satan, no? Gumagawa ika siya para dayain yung deceiving power niya na pangunahan ang mga tao na layuan ang alin? Ang mensahe ng ikatlong sinugong anghel na dapat i-proclaim ito na may dakilang kapangyarihan. Kita nyo, kasama ho sa speculative theories o doktrina ng demonyo na layuan nyo ang pangangaral ng third angel's message. Ano ba yung laman ng third angel's message according to Revelation chapter 14? Ano yon? That is the warning against receiving the mark of the beast. Ang pangangaral ng ikatlong mensahe ng sinugong anghel ay bigyan ng babala ang buong mundo doon sa pagtanggap sa tatak ng hayop, which is the implementation of the National Sunday Law. Kaya naman, hindi po nakapagtataka na mayroong ibang kapatid, lalo na sa kalakahang Amerika, masyado silang bulgar, masyado silang bold, na sabihin na hindi na dapat nating ipangaral ang mensahe ng Mark of the Beast. Bakit? Magkikreate lang yan ika ng gulo sa ating lipunan. Kita nyo? So, yung ganong isipan, kasundo na ng kapapahan. Dahil ang gusto ng kapapahan, huwag tayong mangaral ng mga aral na magdadala ng division o pagkakabahabahagi sa mga mananampalataya. Kita nyo? At yun po ang dala ng The One Project. Isa sa example lang ito, next Ali, na nakalagay mismo sa ating Spectrum Magazine, na sinabi mismo, again, wala tayo sa personality ng taong ito, siya po si Pastor Alex Bryan, ang sinasabi ko po, yung kanyang sinasabi, yung kanyang turo, na yung Mark of the Beast ika, magdadala lang yan ng paranoia, ng paralysis. Kita nyo? So pag nangaral pala tayo ng third angel's message, magiging paranoid tayo. Magdadala tayo ng gulo at galit sa lipunan. Kita nyo? Ito ang gusto ni Satan. Yun ang isa sa kanyang tinuturo. Yun yung mapang-akit na aral ng demonyo. Na huwag na nating ipangaral ang three angels' messages or the third angel's message. Nakita nyo mga kapatid? So, yan po, kumbaga, ipinapakita ko po sa inyo kung ano yung nangyayari po sa ating church. Para mag-iingat ho ang iba sa atin, ang marami sa atin. Mag-iingat ho. Huwag tayong basta-basta magbibitaw ng isang doktrina na walang kinalaman sa doktrinang binigay na ng Diyos sa atin na makikita sa 28 fundamental beliefs. Di ba? Kasama ho doon ang pangangaral ng three angels messages. At isa pa, according sa Revelation chapter 14 verse 6, nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ipangaral sa lahat ng nangananahan sa lupa, bayan, bansa at wika. Ano yung dala na yon na three angels messages? Ano ang tawag? Mabuting balita. Everlasting gospel. Walang hanggang balita. So doon po sa nagsasabi, again, ng 28 fundamental beliefs ay hindi gospel. Bahagi ho ng 28 fundamental beliefs ang pangangaral ng three angels messages na ang tawag sa verse 6 ay everlasting gospel. Sa makatuwid po, ang fundamental beliefs ng Adventist ay gospel at everlasting gospel, meaning hindi pabago-bagong doktrina. Gospel ho yan. Yan po ang mensahe ng kaligtasan na dala ni Kristo para maligtas ang tao sa pagkakasala, at ang una po na nakinabang dyan ay walang iba kundi si Adan dahil sila po ay nagkasala. At sa bawat huling tao na madatnan bago dumating si Kristo, para din po sa kanya yung gospel na yon. Na yun ang ating ipinapangaral. That is why, huwag malito yung mga kapatid na maniwala doon sa kaguluhang turo na hindi gospel ang atin pong nilalaman ng ating fundamental teachings. Ayan o, para hindi daw kayo malito. Ano? O ngayon, ito ba? Ito na. Yung mga huling bahagi na nais ko pong sabihin regarding doon sa kanan at kaliwang kamay ng speculative theories na ayaw ng Panginoon, of course, na mahawa yung ating mga kapatid. No? Sa page 19 ng Selected Messages, Book 2, if Satan sees that the Lord is blessing His people and preparing them to discern His delusions, he will work with His master power to bring in
fanaticism on the one hand, and cold formalism on the other, that he may gather in a harvest of souls. Matindi ho ang mga pag-upgrade ni Satan ng kanyang deception. Meron pala siya tinatawag na doktrina sa kanan at sa kaliwang kamay na dinadala niya sa bayan. Una, yung fanaticism na pinaliwanag na natin kanina. Na ito po yung isipan na sabihin natin, tama yung sinasabi mo dahil yan ay gospel mula sa Panginoon. Especially the justification by faith. Pero yung kapamaraanan mo ng pagpapahayag, yung tipong parang ikaw ay laging mapanghusga sa iyong kapwa. Na tipong ayaw mong, kumbaga, magpatalo sa bagay na yan at talagang mainit ka pagdating sa bagay na yan. Ako po, iba yun. Fanaticismo po ang tawag doon. No? At yung isa nga, cold formalism. Ito yung tinatawag sa Revelation chapter 3 na malahininga. Na yung tipong mayaman ka sa pananampalataya, ikaw ay nakakakita, na yung tipong wala ka ng kailangang ano paman. This is called formalism. Dalawang bagay po ang kasama sa mga speculative theories or doctrines of the devil, itong ang state of being fanatics and being malahininga. No? Itong called formalism. Isa pa, sabi pa ni Gilang White, there are dangers to be guarded against on the right hand and on the left. Kanan at kaliwang kamay, yung binanggit na natin. There will be inexperienced ones, newly come to the faith, who need to be strengthened and to have a correct example before them. Some will not make a right use of the doctrine of justification by faith. They will present it in a one-sided manner. Meron ikang panganib, na dapat bantayan natin laban doon sa kanan at kaliwang kamay. Yun nga po yung fanaticism at yung cold formalism or pagiging lukewarm, malahininga. No? Babantayan natin yon. So, bawat individual po sa atin magbabantay. Kasi yung magkabilang bagay na ito, lalo na itong fanaticism, yung truth, kagaya ng justification by faith ipipresent nila yun on a one-sided manner. Yun nga yung pinaliwanag ko na kanina na masyadong alam mo yun, yung pagiging arrogant na walang problema na yung katotohanan yan, pero pagiging arrogant hindi ho magiging maganda yon, na yung tipong mapangusga ka na sa kapwa mo, na hindi ka pwedeng tumanggap ng pagkakamali. Yun yung pagiging arrogante at pagiging fanatics, no? Hindi tumatanggap ng pagkakamali at ang iniisip mo puro katama at kayo lahat mali. Ganun yun ang pagiging fanatic, one-sided manner. At yun nga yung pagiging cold formalism o pagiging malahininga, lukewarm. Next, Ali. Now, ito ang mabuti. Genuine faith always works by love. When you look to Calvary, it is not to quiet your soul in the non-performance of duty, not to compose yourself to sleep, but to create faith in Jesus. Faith that will work purifying the soul from the slime of selfishness. Napakaganda nito mga kapatid. I-meditate natin po ang sinasabi pong ito, na ang busilak na pananampalataya o genuine faith, laging gumagawa yan na may pag-ibig. Yung genuine o totoong pananampalataya. Gumagawa po yan na may pag-ibig. Kapag po tumitingin tayo sa Calvary, representing the sacrifice of Jesus, the very Son of God, hindi mo magiging matahimik yung ating kaluluwa na hindi natin gagawin yung ating katungkulan. Na hindi tayo yung tipong patulog-tulog lamang, kundi lilikha tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pananampalatayang gumagawa na dumadalisay ng mga kaluluwa mula doon sa lagkit ng pagiging makasarili, slime of selfishness. Napakaganda nito mga kapatid. Ang busilak na pananampalataya gumagawang may pag-ibig at hindi yan yung tipong magiging tamad ka kundi kikilos ka para likhain yung pananampalataya na yun na binibigay ni Kristo sa ating sarili, meaning to say atin pong patuloy na pinagsusumikapan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na magiging matibay yung ating pananampalataya, linisin yung ating mga kaluluwa mula sa pagiging makasarili. Next, sabi pa rito, when we lay hold of Christ by faith, our work has just begun. Every man has corrupt and sinful habits that must be overcome.
by vigorous warfare, every soul is required to fight the fight of faith. Napakaganda ito. Kagaya ng sinabi ng apostol na si Pablo sa sulat niya kay Timoteo, sa ikalawang Timoteo 4, mula talatang 6, no? Kapag tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon, pinanghawakan natin yon, ang ating mga gawaika ay nagpapasimula pa lang. Ano ho? Ang bawat tao ika ay, kumbaga, corrupted ho tayo sa ating mga kinasanayang gawain na dapat nating mapagtagumpayan. Okay? Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at masidhing pakikipagdigma. Bawat kaluluwa ay kinakailangan na lumaban sa laban ng pananampalataya. Yun po, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating gagawin kung sinasabi nating may pananampalataya tayo kay Kristo. Labanan yung lumaban sa labanan ng pananampalataya. Ano yung nilalabanan mo? Yung kinasanayan mong maling gawa. Pagtagumpayan mo yon sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Yung masidhing pakikipagdigma sa sarili mo, dahil ang kalaban natin ngayon, bukod kay Satanas, yung ating mga sarili. Yan ang dapat din nating nakikita. Kung minsan ang nakikita lang natin yung mali ng iba. Pero madalas din natin nakikita yung ating mali. Yun ho ang labanan, nalalabanan din ho natin. Na huwag tayo nakatuon sa ating sarili, kundi kay Kristo. At kapag nakatingin ka kay Kristo at nakikita mo yung iyong pagkukulang at pagkakamali, dahil isipin mo, kinumpara mo sarili mo kay Kristo, ay di dapat ma-inspire ka na patuloy na maging matagumpay sa iyong mga sinful habits para maabot natin. Kagaya ng sinabi ni Pablo, pinilit niyang abutin yung ikinaabot sa kanya ni Kristo. Isa pang sabi pa rito, if one is a follower of Christ, he cannot be sharp in deal. He cannot be hard-hearted, devoid of sympathy. He cannot be coarse in his speech. He cannot be full of pomposity and self-esteem. He cannot be overbearing, nor can he use harsh words and censure and condemn. Tingnan niyo po ito. Kung tayo daw ay tagasunod ni Kristo, hindi tayo matalas sa pakikitungo sa ating kapwa. Yan. Sharp in deal. Hindi tayo magiging matigas ang ating puso na walang simpatya o malasakit sa ating kapwa. Hindi ka magiging magaspang, coarse in speech, magaspang sa pananalita. Hindi ka magiging punong-puno ng kayabangan. Di ba? Yan ang sabi niya sa 1 Timoteo 4:2. Yung pagmamalaki, pagmamayabang, pomposity. At masyadong mataas ang tingin mo sa sarili, self-esteem. Kasi wala kang tinatanggap na tama, kundi ikaw. Lahat kayo mali, ako tama. Yan po ang pomposity, ang self-esteem na sinasabi. He cannot be overbearing. Yung tipong laging ikaw yung, kumbaga nagro-rule, overbearing. At hindi ka pwedeng gumamit ng mga magagaspang na pananalita at humatol at magkundina sa kapwa. Yun ang totoong tagasunod ni Kristo at may pag-ibig ni Kristo. Hindi ka nagiging mapanghusga, hindi ka nagiging magaspang, hindi ka nagiging mayabang, na hindi ka marunong tumanggap ng pagsaway. Kung ang pagsaway po ay galing sa salita ng Diyos, tanggapin mo yon. Pero kung ang saway galing lang sa opinion, huwag mong tanggapin yun. Opinion lang yun eh. Di ba? O ngayon, next. Ito ang sinasabi. Ali, pakilagay. 2 at 3 slide na lang ito. There is certainly great need of a change in the present order of experience, for the sacredness of present truth is not realized as it should be, but the change we need is a change of heart and can only be obtained by seeking God individually for His blessing. Meron tayo ikang tiyak na pangangailangan. At ano yon na dapat nating maisip? Kinakailangan natin yung pagbabago ng ating mga puso. At yan ay makakamit natin sa pamamagitan ng paghanap sa Diyos individually. Kinakailangan mabago ho ang ating puso para hindi ho tayo mapasama at maakit ng mga doktrina ng demonyo.
mula sa mapanghikayat na espiritu, si Diyos yung spirit. Ito ang kinakailangan ho natin. Nahilingin natin sa Diyos na ang pagbabagong yun ay tuloy-tuloy na maganap araw-araw sa ating mga buhay. Yan po ay paraan ng paghahanda sa nalalapit na pagwawakas ng sanglibutan. Dahil kapag hindi ho nabago ang ating puso, baliwala yung doktrina, baliwala yung turo, baliwala yung katotohanan ng ating narinig, mapapabilang lang tayo sa pagiging fanatisismo at pagiging malahininga. The right and the left hand of Satan. Fanaticism and pagiging lukewarm. Kaya kinakailangan natin magsiyasat lagi sa sarili natin. Ilapit lagi ang ating mga sarili sa Diyos. Nahilingin sa Diyos yung pagbabago ng ating puso. Next, by pleading with Him for His power, by fervently praying that His grace may come upon us, and that our characters may be transformed. Kapag ganito ho yung ating hangarin, na lagi tayong nakikiusap sa Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa masusing pananalangin ho natin na ang biyaya ng Diyos ay ipagkaloob sa atin upang ang ating mga pag-uugali ay mabago ayon sa larawan ni Kristo. That our characters may be transformed. Kapag ganyan ho ang ating inuugali sa bawat araw, mapupuno ho tayo ng biyaya ng Panginoon at tiyakan ang paghahanda ho natin at hindi ho tayo madadaya ng kaaway sa kanyang mga speculative theories, sa kanyang mga doktrina. Kung ang iniisip lagi natin ay ang Diyos na dapat bumago sa ating mga puso, na sa bawat araw ng ating buhay kinakailangan natin ng pagbabagong yun. Tuloy-tuloy ho ang ating magiging relasyon sa Diyos. Tuloy-tuloy ho ang ating paglakad na kasama ni Kristo. Kagaya po ng panalangin ni David sa awit 51 verse 10. Psalm 51 verse 10, babasahin ko po sa Complete Word Study Bible Translation, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito ang ating maging panalangin sa araw-araw kung gusto nating maalis na maakit tayo sa mapanghikayat na aral mula sa espiritu ng demonyo. Para hindi tayo mapabilang sa pagiging fanatisismo at lukewarm sa kanan at kaliwang kamay ni Satanas sa kanyang speculative theories at kalagayan ng mga taong nag-iisip na sila ay nakatayo sa harapan ng Diyos. Kinakailangan ho natin na nakaluhod lamang sa harap ng Diyos at hingin na ang ating mga puso ay likhaan niya ng bago. At to renew. Ano ba yung root word ng renew? New. Bago. Kapag itong lagi nating ninanais na sa bawat araw ay magkaroon tayo ng bagong espiritu sa atin, na malikhaan tayo ng bagong puso, tiyak ho, hindi ho tayo madadaya ng ano pamang speculative theories mula sa kaaway. Sana ho ay nakinabang ho tayo dito sa mga katuruan ng ating Panginoon mula sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. At ito po, gaya ng sabi natin, ang pinag-aaralan dito, doktrina, hindi ho personal. Wala ho tayong inaataking personal na tao. Ang tinuturo natin para maging mapanatag ang ating mga kaibigang nagsasaliksik, ang ating mga kapatid maging panatag sa pananampalatayang minsan nang ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga banal. Sa mga katotohanang minsang ibinigay niya sa kanyang bayan na hindi pwedeng baguhin. Huwag natin payagang mabago mula sa mga speculation or speculative theory mula sa kaaway. Tapusin po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat, napakabuti ninyo at tinuturuan niyo po kami na maging handa sa anumang kaganapan, lalo na sa malapit na pagwawakas ng sanglibutan, na hindi kami maakit ng mapanghikayat na turo ng kaaway. Nang bawat kapatid ay magkaroon ng isipan ng pagtatalaga sa inyo sa bawat araw upang kami makatitiyak na hindi kami madaya ng kaaway. Pagpalain po ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigang sumubaybay. Harinawa ang inspirasyong buhat sa inyo, pag-asa, at katatagan ng pananampalataya ang maging karanasan sa bawat araw hanggang sa mahayag ang inyong bugtong na anak sa mga alapaap ng langit. Ito po ang aming dalangin at inaasahan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So yun po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Bukas naman po, 3:00 ng hapon, ang gagawin natin ay sasagutin po yung mga na-forward at mga nakapila po ninyong tanong. God bless po, pagpalain tayong lahat. Sa bumubuo po ng programang Reasons of Faith, sa akin pong nakaagapay dito,
ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.